Totoo po ba isa sa mga pinakamalalim na sugat sa buhay ng isang tao galing sa kanyang pamilya? Sino po naniniwala? Madalas pinakamahirap bitawang sugat galing sa ating pamilya. At totoo po ba pinakamahirap kalimutang sugat sa kalooban galing sa pamilya? Sugat na hatid ng magulang, sugat na hatid ng asawa, sugat na hatid ng anak, sugat na hatid ng kapatid. Why? Kasi nga, may preconcept kasi tayo na pinakalis na mananakit sa ating pamilya natin eh. Totoo po ba yun? Meron tayong ganitong klaseng konsepto na yung pinakahuling mananakit sa atin, yung pamilya natin eh. Kaya nga pag nasaktan ka ng pamilya mo, hirap na hirap kang bitawan, hirap na hirap kang kalimutan, hirap na hirap kang patawarin. Ang tanong, bakit nangyayari ito sa loob ng pamilya? Lalo na sa mga magkakapatid na supposed to be magkakakampi sa buhay, pero nagkakalaban sa buhay. Totoo po ba? May mga magkakapatid, sa halip na sila yung magkakakampi, sila pa yung magkakalaban sa buhay. Bakit nangyayari ito sa loob ng pamilya, lalo na sa magkakapatid na supposed to be magkakatulong sa buhay, pero nagkakanya-kanya sa buhay? Bakit nangyayari ito sa loob ng pamilya at lalo na sa mga magkakapatid na supposed to be magkakasama sa buhay pero nag-iiwanan sa buhay, na lumilikha ng malalim na sugat sa kalooban ng bawat isa? Ang tanong dito, ano ba madalas na sugat ng malalim o yung ugat ng malalim na sugat na dala ng pamilya o sa loob ng pamilya, lalo na sa mga magkakapatid? Ano yung pinanggagalingan ng malalim na sugat na ito? Alam niyo po, unang-una, yung greediness or yung kasakiman. Sino po naniniwala kayang-kayang wasakin ng kasakiman ang relasyon ng pamilya, lalo na magkakapatid? Totoo po ba yan? Kayang paghiwalayin ng kasakiman ang relasyon ng magkakapatid. At sino po naniniwala kayang-kayang taniman ng poot ng kasakiman ang relasyon ng mga magkakapatid? Why? Una, wala kasing kinikilalang pamilya ang kasakiman. Sino po naniniwala pag pinasok ng kasakiman ang puso ng isang tao, kahit kapamilya, kakalabanin pa? Totoo mo ba yan? Sino naniniwala pag pinasok ng kasakiman ang puso ng isang anak, kahit magulang, kakalabanin? At pag pinasok ng kasakiman ang puso ng isang asawa, kahit asawa pa, kakalabanin. At pag pinasok ng kasakiman ang puso ng isang kapatid, kahit kapatid pa, kakalabanin. Kasi nga, ang kasakiman ay hindi marunong kumilala ng pamilya. Ang importante lang sa kanya, yung makukuha niya, wala siyang pakialam sa mawawala at masisira sa kanya. Totoo po ba? Madalas nangyayari yon pag pinasok na ng kasakiman ang puso ng isang kapamilya, wala na siyang pakialam sa kung ano ba yung mawawala sa kanya. Ang importante na lang sa kanya kung ano ang kanyang makukuha. Ikalawa, ang kasakiman, bukod sa hindi kumikilala ng pamilya, alam niyo po, hindi rin niya kinikilala ang kakontentuhan sa buhay. Pag pinasok ng kasakiman ang puso ng isang kapamilya, kahit hindi na para sa kanya, kukunin pa rin niya. At pag pinasok ng kasakiman ang puso ng isang kapamilya, kahit hindi na niya kailangan, kukuhanin pa niya. At kahit na makasakit pa siya sa kanyang kapamilya, pag pinasok ng kasakiman ang puso ng isang tao, kukuhanin pa rin niya. Kahit makasakit siya. At ito ang totoo. Nakita ko ang nagpapalala sa hidwaan sa pamilya na ang source ay greediness o kasakiman, yung mga nasabit sa pamilya. Pansinin nyo, nung una wala kayong issue na magkakapatid sa mamanahin nyo, pero nung magkaasawa kayo, nagkaroon na kayo ng issue. Totoo po ba nangyayari yan? Nung umpisa, nang wala pa kayong mga asawa, kayo-kayo lang, wala kayong issue sa mamanahin. Pero nung magkaasawa na kayo, meron na kayong malaking issue sa inyong mga mamanahin. Sa maniwala kayo at hindi, madalas ang nagdadala pa ng issue sa pamilya, lalo na sa mga manahan, yung mga nasabit sa pamilya.
Kaya nga kung kayo ay may mga mamanahing negosyo, tandaan nyo po sa mga magulang ninyo, kayong magkakapatid ang dapat na mag-manage ito. Kung merong ipamamanang negosyo ang inyong mga magulang, panatiliin nyo na kayong magkakapatid ang mag-manage ng inyong negosyo na ipinamana ng mga magulang, dahil tiyak pag merong ibang nakialam, asawa ng mga magkakapatid, tiyak gugulo ang negosyo. Alam nyo po, again, madalas ang nagdadala ng issue, lalo na sa mga mamanahin, yung mga nasabit sa pamilya. Ikalawa, saan ang gagaling? Ano ang ugat ng malalim na sugat sa loob ng pamilya? Aside doon sa nasabi natin kanina, aside doon sa nabanggit natin na greediness o kasakiman, isa pa sa pinanggagalingan ng malalim na sugat sa loob ng pamilya, bitterness o masakit o mapait na damdamin. Alam niyo po, ang hirap magkaroon ng bitter na kapamilya, lalo na kapatid. Totoo po ba yan? Napakahirap. Pagka sa loob ng pamilya, merong isang miyembro na napaka-bitter. Alam niyo po, sino naniniwala? Nagkokos ng malalim na sugat ang bitterness sa loob ng pamilya. Ang hirap magkaroon ng isang bitter na kapatid. At sino po naniniwala? Pag may ganito ang kapatid, anin mo na lang. Huwag mong makita. Totoo mo ba? Pag may ganito kang kapatid, anin mo na lang, huwag mong makasama. At pag may kapatid kang bitter, anin mo na lang, huwag mong makausap. Iyon yung immediate response natin pag meron tayong kapatid na sobrang bitter sa buhay. But sometimes, nakikita natin yung labas, pero ang hindi natin nakikita, yung loob. Ibig sabihin, bakit ba siya ganon? Bakit ba siya may malalim o may mapait na kalooban? Bakit ba napaka-bitter ng isang tao? Alam niyo po, ano ibig sabihin nito? Minsan, nakakalimutan nating tingnan yung nasa sa loob. Ang nakikita lang natin, yung nagiging attitude niya. Yung bitterness na meron siya na tayo ang nagiging biktima. Alam niyo po, ano ibig sabihin nito? Yung dahilan bakit pinanggagalingan o yung dahilan ng pinanggagalingan bakit siya bitter, nakita ko po, meron 3 pangunahing dahilan bakit ang isang tao nagkakaroon ng bitter feeling at nagiging bitter person. Una, unfamiliar or unfair experience. Alam niyo po, hindi madali ang makaranas ng hindi pantay na trato. Totoo po ba yan? Isa sa mga pinanggagalingan, bakit may mga tao nagiging bitter sila sa kanilang buhay? Simply because nakaranas ng hindi patas na karanasan sa buhay. Ito po ang totoo. Kahit saan paggaling ang hindi pantay na pagtrato na karanasan, nagbibit-bit pa rin ito ng sakit sa loob ng pamilya. Ito man ay galing sa trabaho, ito man ay galing sa school, at lalong-lalo na kung ito ay galing sa pamilya. Ikalawa, disappointing experience. Sino po naniniwala? Lahat ng nakadi-disappoint na karanasan, nagbibigay ng mapait na damdamin. Sino po rito aminado? At sa point ng buhay mo, nakaranas ka ng mapait na karanasan sa buhay mo. Sa trabaho, sa school, even sa pamilya. Alam niyo po, again, kahit saan pagaling ang disappointment ng isang tao, ang dulo nito, bibigyan ka ng mapait na damdamin. At the end of the day, lahat na nakadi-disappoint sa'yo o nakadisappoint sa'yo, nagdala sa'yo hindi lang ng bitter experience, maging ng bitter feelings. Ikatlo, painful experience. Sino po naniniwala kahit o lahat ng painful experience sa isang tao, may kakayanang maglagay ng bitter feelings sa isang tao?